Ang tagpuan ng parabolang ito ay isang lungsod na hindi natin kilala. Ang namumuno ng lungsod na ito ay marami ring kakilala mga pari, gobernador, hukom at mayayaman. Ang parabolang ito ay naisip pamahagi ang ugali ng hukom. Hindi niya kinatatakutan ng Ginoo at wala rin siyang respeto sa mga tao. Siya ay kinikilalang isang salbahing tao sa lungsod nila dahil sarili lang niya ang iniisip niya. Sa lungsod na ito, mayroon ring nakatirang isang babaeng balo. Ang babaeng ito ay parating lumalapit sa hukom at humihingi ng hustisya. Sa parabolang ito, mapapansin natin ang kwento ng dalawang tao na nakatira sa lungsod na magkaibang magkaiba. Ang hukom ay nagpapakita ng sobrang pagkaiba nila ng balo. Ang balo naman ay isang babae, mahirap at namatayan rin ng asawa. Ipinakita rin nila na wala siyang binatbat sa hukom. Meron siyang kasong isinumbat sa taong nagkasala sa kanya. Kunin niyo na po ang aking kaso. Maawa naman po kayo sa akin. Karapatan ko rin naman ho ang maghanap ng hustisya. Wala akong panahon para sa mga problema mo. Tumigil ka nga sa paggulo mo sa akin. Marami pa akong dapat asikasuhin. Ngunit kahit patuloy siyang tinatanggihan ng hukom, parati pa rin siyang bumabalik at humihingi ng hustisya sa kanya. Pabalik-balik ang balo sa hukom dahil alam niyang ito'y tama at karapatan niya ito. Dati pa po akong pabalik-balik sa inyo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakukuha ang hustisya ko. Pakiusap lang naman po. Paringgan niyo na po ako. Ay, pagod na ako kakakinig sa'yo. Rinding-rindi na ako. Sige, kukunin ko na kaso mo. Nakakairita na. Ang parabolang ito ay pinapakita na tayong lahat mayroong karapatan. Ang babaeng balo ang nagsisilbing representasyon nito sa lipunan. Hindi dapat nating hayaan ang sarili nating na tumanggap ng hindi makatarungan o kaya't lumalabag sa mga karapatan natin. Dapat matuto ang lahat na lumaban para sa ating sariling karapatan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagdarasal dahil lahat kayo ay pantay sa mata ng Diyos.